Ang pinanggagalingan ng kanilang impeachment ay ang confidential fund. Sinagot na yan ni BP. Nagkaroon na ang COA. Hinihintay na lang natin ang final. Imagine mo ma-impeach ang isang presidente sa haka-haka ng ilang congressman na ang COA ay against sa ginawa niya. 'Di ba? Imaginein mo 'yan. Tapos linimit lang sa kanya ang confidential fund samantalang ilang ahensya ng gobyerno ang may confidential fund. Ibig mong sabihin, bukod tangi lamang pagkakamali ay ang nagkakamali ay si BP, 'di ba? At ang higit sa lahat, dinivert rin naman nila yung attention. Sino bang nag-request at sino bang nag-approve ng release? Hindi naman si DBM Secretary. Hindi ba ang presidente? So, babalik ulit tayo. Paano naging impeachable na inapprove ng Pangulo ang pagbibigay ng confidential fund at ang i-impeach ay ang Vice Presidente? Parang hindi logical yung nangyaring yan. Be that as it may, nakita naman yung si BP Sara, hindi nagsasalita for the past few days. She just does his governance. Samantalang itong mga kinatawan ay very telling. Alam mo, Admar, ang isa pang signos na may blessing ito ng Pangulo mismo, meron silang inoffer dun sa options na binigay sa mga congressman. Merong pondong i-release for later release o merong FLR. No? Yang may pondong for later release, ibig sabihin manggagaling yan sa approval ng Pangulo. So ang tanong ko, Mr. President, nagbago na ba ang desisyon mo na sabi mo hindi ka for impeachment? At pinapatigil mo yan? At kaya ang iglesia at ang iba pang mga Pilipino ay sumama para mag-register ng opposition sa impeachment. Nagbago na ba, sir? Kasi meron dinanggel kanina na for later release na pondo. Yan pwede lamang ma-release kung aaprubuhan ng Pangulo. So merong kasi kabilang din daw sa nanguna yung anak eh. So meron talagang go signal kahit na tatakpan nila na sasabihin na hindi, prerogative yan ng Kamara, which is ganyan naman yung niya eh. Ito yung kaibahan sa statement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ayaw niya dahil hinalal yan ng taong bayan, demokrasya tayo, bahala siya basta wag ituloy yan. Dito sa hindi ang trabaho ng presidente, binibigyan ko ng kumbaga leeway. Sila ang bahala niyan kasi trabaho din nila yan. No, Admar, alam mo yung parati kong sinasabi sa inyo kung natatandaan nyo, no? Nothing happens in politics unless planned. Ito, klarado, Linano. Linano from the first get-go ng impeachment, nakita naman natin kung sino yung mga nag-file, nakita naman natin kung sino mga nag-endorse, nakita naman natin ang congressional hearing sa budget ng Vice Presidente, nakatuon lamang sa fiscal year 2022. Kita natin. So, from day one, ito yung unity na nakakalungkot dahil ang daming nating nabudol. Opo. Bago lang si Master Judea ulit, ito yung mga House Prosecutor. Okay? Kasi ang dami nang natatanggap natin. Sino ba yung 200 mahigit na yan? Ang dami nang nagtatanong sa amin. Pero ito lang yung una naming maibibigay. For sure, kabilang ito sila. Okay, ito yung mga House Prosecutor po, no? So, si Congresswoman Jerville Luistro. Nako. Yan yung itinago yung kanyang Si Congressman Romeo Acop. Si Congressman Rog Gutierrez ng One Rider Party List. Si Romeo Acop dyan sa Antipolo 2nd District. Si Congressman Joel Chua ng 3rd District Manila. Si Jill Bungalo ng Ako Bicol Party List. Si Loretta Atcharon, General Santos Lone District.
si Marcelino Libanan, 4-piece party list. Arnan Panaligan, Oriental Mindoro, 1st District. Isabel Maria Zamora, San Juan, Lone District. Lawrence Defensor, Iloilo, 3rd District. At itong si Jonathan Kit Flores, Bukidnon, 2nd District, Prof. Alam mo, nakakalula rin yan. Handa rin sila sa prosecutors eh. Di ba? Hindi pa nagko-convince. Usually, ang tradition yung complaint, yung articles of impeachment dinadala sa Senado. Sa Senado, nagko-constitute itself into a court bago tatanungin sa House o sino ba ang inyong prosecutors. Ito, di ba, pinasa. Pagkatapos ng pasa, the following are the prosecutors. Ako lamang, based sa kasaysayan ng impeachment sa atin sa bansa, ito talagang handa. At ang tawag nga ni Congressman Pulong Duterte ay political yun nga, talagang may kaugnayan dito sa politika bangga na ito. May dagdag si Master Judea, Prof. Ayon, Prof, nabanggit ni partner Admar, yung kay Congressman Pulong Duterte, yun na lang itatanong ko sa inyo, i-summarize ko na lang. Sabi niya dito, parang hindi nila pinakinggan yung panawagan ng Iglesia ni Cristo. So, basahin ko ng konti. The Filipino people will not sit idly by at this government undermines democracy and silences opposition through fabricated accusations. If the Marcos administration think it can push the sham impeachment without consequence, they are gravely mistaken. This is not just about BP Sara Duterte. This is about the will of the Filipino people. The growing discontent and frustrations across the country will not be contained for long. Mark my words. This reckless abuse of power will not end in their favor. Ano yung pananaw niyo po dito? Ano sa tingin niyo po itong masasabi niyo dito sa ni Congressman Pulong Duterte? Well, tama lang naman yung reaction dahil kapatid niya yan, no? Pero base diyan, no, yung binasa mo, kahit siya hindi niya alam kung anong articles, di ba? Yes po. Parang sinasabi lang niyan, history will judge you accordingly. So, ang nakakatawa isisingit ko lang, Master Judea. Sige po. Nag-issue ng press release ang House. O ngayon, sinasabi nila, meron six articles of impeachment. Number 1, conspiracy to assassinate President Marcos, First Lady, and Speaker Romualdez. Ang number 2, at ang kanilang magandang makuha nyo yung press release, no? Number 2, malversation of 612.5 million in confidential funds. Number 3, bribery and corruption in DepEd. Number 4, unexplained wealth and failure to disclose assets. Number 5, involvement in extrajudicial killings or the Davao Death Squad. Kay BP ito, ha? At sila Kanyas ang kinokot na source. Number 6, destabilization, insurrection, and public disorder. Yun ang kanilang mga sa PR. Biro mo sa PR linabas. Naku talaga na nga naman. Gano'n na ba ngayon ang impeachment? Ang articles of impeachment sa PR lumalabas. Yun na nga po, Prof. No? So, bagong-bago po ito, nakikita po namin ngayon. Ako personally, nakikita ko sa cellphone ko. So, ano po ang masasabi nyo dito? Well, siguro ang masasabi ko lang dyan, makabagong impeachment ang nangyari ngayong araw na ito. Hindi po ito makasaysayan. Makabagong pamamaraan para i-impeach ang Pangulo. Kasi ako po talagang Pangulo. Pangalawang Pangulo. Ako po talagang naguguluhan dito kasi tulad po ng sinabi nyo kanina, dumadaan po talaga sa medyo hindi man matagal na proseso pero hindi katulad na ito na within the day po talagang gusto nilang palusutin yung gusto nilang mangyari at kitang-kita naman po dito yung talagang pamumulitika po nila. So now kung ito po ay aakyat sa Senado, is there a possibility na talagang ma-impeach si BP Sara Duterte kung halimbawa i-push po talaga nila ito? Well, nasa sa leadership yan ng Senado.
Yan ang challenge. Now, that is a historical moment for Jesus Escudero, who is also eyeing a 2028 run. So, I cannot speculate on what he will do, Yes. but I will just go by his decision on the budget. So, Okay. most likely, hahanapan nila yan ng legal basis para matuloy. Opo. Last topic lang, ma'am. May kaugnayan ba itong ganap ngayon sa pagpapatawag din kahapon sa mga vloggers? Sa nakikita niyo po? Well, alam mo, kung sana natuloy na pumunta yung karamihan, baka hindi nagbago yung script. Pero, kahapon pa lang ng hapon, nakikita ko na yung galawan ng mga congressman na umaakyat, na may kailangan daw pirmahan. Yung kasing mga vloggers, they will always be the gatekeepers for so long as mainstream media does not report the real events. Sana nag-attend sila. Kasi na-explain nila ang side nila. Ako kasi sinabi ko, hindi naman talaga ako vlogger. I do not earn from it. Nakakaawa lamang yung, alam mo yung mga vlogger na nagse-set up tapos nagba-vlog sila dahil may event. Kasi yun ang kanilang kinikita. Yun ang kanilang profesyon. So wag naman sanang ipitin yung mga ganong uri ng vlogger. Opo. And yung pag-silence po natin, kasi kapansin-pansin, alas lahat, mga anti-administration, kumbaga, pumupuna sa kasalukuyang administrasyon, sumusuporta sa nakalipas na administrasyon. Nakita nila na hindi magiging patas ito at hindi talaga for fake news lang na sa kabuuan. Kumbaga, lahat ng aspeto na pwedeng mangyari, kundi dahil lang sa nasaktan din siguro sila yung mga sa mga banat, which is more, kung basihan mo naman yung kanilang mga posting, is kaugnay lang sa trabaho ng isang mga mababatas. Alam mo, Admar, nag-agree ako doon na yun nga ang sabi ko, kung ikaw public official, hindi ka dapat balat sibuyas. At ikaw ay naandun ka sa glass house na pinupuna ng tao. Unfortunately, yun ang characteristic ng public servant sa atin. Having said that, kaya nga ang sabi ng iba, linecturan ko daw. Oo nga eh. Makinig kayo, 'di ba? Makinig kayo sa pinopost sa inyo. At i-correct nyo. Kasi kung hindi naman yun ang katotohanan, bakit hindi kayo sumagot? Yun yung being authentic sa social media. At kung natatandaan mo, Admar, dati kinukuyog ako. I get my own share of bashing. Tapos minsan talagang pumapatol ako. Pero parating sinasabi sa akin, ma'am, wag mo nang sagutin. Kasi ako sagot ng sagot kasi mali. Pag mali, sagutin mo. 'Di ba? Pero kung minsan nakakapagod kasi makikita mo kuyog eh. Pero ang masasabi ko lamang, nasa tingin ko naman naintindihan nila kaya medyo hindi nanggigil sa akin. Ay nakakagulo ang disinformation. At lalong-lalo na ito, yung mga nagtanong sa akin, may issues na pinukol sa inyo. Hindi ba totoo yun? Kasi kung hindi totoo yun, iko-correct nyo. Kung